malalapitan? Sinong may kakayahan? Sino ang makakatulong? Sino nga ba ang daan? Sino nga ang aking? Ako ay magtitiwala pagkat siya'y dakila. Ako'y nananampalataya, tunay ang kanyang salita. Si Jesus wala nang iba. Pag-asa, pag-asa, pag-asa. Panginoong Jesus, tulungan mo ako. Sino ang malalapitan? Sino may kakayahan? Sino ang makakatulong? Sino nga ba ang solusyon? Sino nga ang aking? Ako ay nagtitiwala pagka siya ay dakila. Ako'y nananampalataya, tunay ang kanyang salita. Si Jesus wala nang iba. Pag-asa, pag-asa, pag-asa. Panginoong Jesus, tulungan mo ako. Ikaw ang malalapitan, ikaw lang ang maaasahan. Sino ang malalapitan? Sino may kakayahan? Sino ang makakatulong? Sino nga ba ang solusyon? Sino nga ang aking? Ako ay nagtitiwala pagkat siya'y dakila. Ako'y nananampalataya, tunay ang kanyang salita. Si Jesus wala nang iba. Pag-asa, pag-asa, pag-asa. Panginoong Jesus, tulungan mo ako.
Alam po ninyo, nung panahon ng mga Israelita, natatakot po silang pakinggan ang salita ng Diyos sapagkat bakit? Ang dilim, kumukulog, at ang boses ng Panginoon ay talaga nakakatakot. Yun yung bundok nila, Mount Sinai. Pero ang bundok natin, ang tawag, Mount Zion. At naniniwala ba kayo, kahit kayo isaksaka ka na, hirap kayo, sabihin natin, nahihirapan ka sa finances ngayon, at sa squatter ka pa, at nandun yung mayaman, ikaw meron ka na wala siya. Na yung pinakamatindi nasa iyo, na wala sa kanya. Akala niya yung pera matindi. Hindi. Yung nasa iyo matindi. Yung pangalan niya matindi. Yung nasa iyo matindi. Hindi yung pera matindi. Yung pangalan niya matindi. Dahil yun walang imposible sa pangalan ni Jesus Christ. All we have to do is to have room for adjustment. Yun lang po ang gagawin po natin. Ibigay mo na sa Diyos, bahala na sa dyan. Wala ka naman magagawa kung wala siya eh. Pag ang Diyos po ang siyang nanguna, binigay mo ang problema mo sa Panginoon, hindi mo siya iniwan kahit hirap ka na, gumugulapay ka na, gumagapang ka pa. Solve ang problema mo. Remember po mga kapatid, let the Lord build our house, a family, let the Lord build the house of our ministry, let the Lord build the house of our career, let the Lord build the house of our dreams, our plans, and our ambitions. Let the Lord build the house of our business. Let the Lord build this house itself, because when the Lord builds this, it's going to be fantastic. Okay po, isa pong magandang umaga ng linggo. Purihin ng Diyos. Palakpakan po muna natin ating Panginoon. Okay, ang title pa, hindi pala to Singing Bee. Sing It to Win It. Ayan, okay. At sabihin natin sa katabi natin, get ready to sing. Joy to the world, Lord. Joy to the world, the Lord has come. Dali-dali naman dito. Receive her. Huwag niyo ako ipapaya. Galing! Let her receive her King. Let every heart prepare him room, and heaven and nature king. Nature Inc. Nature and King. Heaven and Okay naman. Nature Inc. Nature Okay King? naman, nature. Kaya lang, King. Nature King. Okay, Pwede na yun. palakpakan natin. Salamat po. Thank you. Yes, ikaw na, Pastor Lud. Heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Joy to the world, all the boys and Boys and girls. Ayan, the second answer is Girls is correct. correct. Two. joy to the people everywhere you see, joy to you and me. Don't want a lot for Christmas, there is just one thing I Okay, there's Ayun, just I one need. thing I need. I need. Pwede na.
Pwede na parang tuhod lang. Okay. Okay, Pastor Lud. Diretso. There is just one thing I need. And Don't care about the presents underneath the Christmas tree. Christmas. Don't care about the presents underneath the Christmas tree. I don't need to hang my stocking there upon the fireplace. Santa Claus will make me. Santa Claus will make me happy with a toy on Christmas Day. Just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. All I want for Christmas is you. Oh, ano? Ano kayo? Ano kayo ngayon? May tumapos na. Grabe. Naalala ako dito. Oh. Oh, favorite ko to eh. Jesus, can you hear me? Ito na. I have been so good this year. Yun, naka-video pa siya. Mukhang tiniktok. Next game. I have been so good this year. All I want is one thing. Ilan pa isa? That you love is here. So I want just for me. Underneath my Christmas tree, I'll be waiting here. Jesus, that's my only Wish this year. Wish is correct. Maraming salamat po sa inyong pagpa-participate. Thank you, you've been so wonderful audience. Last night I took a walk in the snow. Couples holding hands, places to go. Seems like everyone feels the love. Jesus, can you hear me? I sang my prayer and I said with a kiss.
Amen. Praise God. Hallelujah. Isang malakas na palakpak sa ating Panginoon. Yes, amen. Magandang araw po sa inyong lahat at sa mga kapatiran natin na nasa Luzon, Visayas, and Mindanao at sa mga international extension churches natin. Ganon din po sa inyong lahat na nakatune in at makikisa pong maghandog sa ating Diyos na buhay para po sa pagsamba, pagpupuri at pasasalamat at sa pakikinig po ng kanyang dakilang kalooban. Welcome po sa Friends Again ng Jesus Christ. To God be the glory. Amen. Purihin po ang ating Diyos. Tingnan mo nga yung katabi mo kung masaya na. Yan, dapat po, sumaya na tayo sapagkat lahat na po ay ginagawa po ng ating Panginoon para maging masaya tayo ngayon. Kalimutan po natin ang lahat ng mga problema. Okay, magbasa po tayo ng banal na aklat. Luke chapter 2, verses 8 to 11. Now there were in the same country shepherds living out in the fields, keeping watch over their flock by night. And behold, an angel of the Lord stood before them, and the glory of the Lord shone around them, and they were greatly afraid. Then the angel said to them, "Do not be afraid, for behold, I bring you good tidings of great joy, which will be to all people. For there is born to you this day in the city of David a Savior, who is Christ the Lord." Amen. Alam po ninyo, talagang nakakatuwa po ang Panginoon. Bakit? Pinili niya po yung shepherds na kung saan ay sila po ay binahagina ng mga balita, mga fresh na balita na ipinanganak ang ating Diyos. At ano po ang kanila pong naramdaman? Pagkakita pala si angel, natatakot po ang mga tao. Di ko lang alam kung anong itsura ng angel, ano? Pero natakot daw po yung mga shepherds. Pero may dala-dala silang balita. Ang sabi ng shepherds, huwag kayong matakot sapagkat may dala akong balita sa inyo. Pinanganak na ang Savior ng mundo na kung saan magbibigay siya ng kagalakan sa ating lahat. Great joy ang bibigay ng Panginoon sa lahat ng mga tao. Kaya mga kapatid, kapag ka pala nawawala ang joy natin, may pagkukulang tayo sa ating Diyos. Bakit? Ibinigay na ang kanyang buktong na anak. Regalo sa atin para magkaroon daw tayo ng kagalakan. Alright? Iyuko po natin ang ating mga ulo. Let us pray. Dakilang Ama, maraming salamat po sa umaga na to. Nararamdaman po namin ang kagalakan na ipinagkaloob mo sa bawat isa. Alam mo po na marami rin mga bitbit, mga problema ang iyong mga anak, pero hinahawi po namin to, pinapalayas po namin ang lahat ng mga suliranin na to. Binibigay namin sa iyong langit ito at ngayon po, ngayong umaga na to, bigyan mo po kami ng maliwanag na kaisipan, fresh mind at ang aming puso nanduroon ng kapayapaan na kung saan sa pagdalo namin ay mararamdaman po namin ang galak ng sinabi ng angel sa mga shepherds, Lord, na ibibigay mo ang kagalakan dahil kayo ang nagligtas sa amin. Kaya tinataas po namin ang mga sarili, Ama, hinihiling po namin na kami po ay maging kaaya-ayang handog sa inyong harapan, na kami maglingkod sa inyo na may kagalakan, at hinihiling namin ang basbas ng Espiritu Santo mo sa amin lahat. Pakapunuin mo ng Holy Spirit ang lugar na to at tanggapin mo po ang alit handog namin sa iyo, O Diyos. Pagpalain mo rin, bigay mo ng double portion ng anointing aming beloved Bishop sa kanya pong pagdadala ng salita ng Diyos. Tulungan mo maihatid niya ito sa aming puso, sa aming isip, upang sa ganon muli madagdagan na naman ang aming pananampalataya. Sa iyo po lahat ang kapurihan. In Jesus' name we pray. And everybody say, Amen. Medyo na-busy lang po siya eh. Pero nakaka-attend naman po siya, kapatid. Tara na, mag-start na yung service. Good morning po mga kapatid. Welcome and Merry Christmas po. This way po kapatid. Tara na, dali. Mag-start na yung preaching. Sorry po. Hindi po ako pumasa. Halina muna kayo rito at mag-pray tayo. Ma,
nagugutom na po kami. May pagkain na po ba tayo? Mag-pray at mag-service muna tayo. Hello sis, kamusta ka na? Ito nga pala, pinabibigay ng church. Maraming salamat sa church sa tulong. Salamat ha. Salamat sa Lord. Mga anak, bihis na kayo. Punta tayo sa church on-site. O sis, kamusta? Napaaga kayo ah. Sinadya talaga namin mapaaga kasi gusto na namin magpabaptize na. Yet in thy dark streets shineth the everlasting light. The hopes and fears of all the years are met in thee tonight. Tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Tell it on the mountain that Jesus Christ is Lord. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Go tell it on the mountain. 'Cause 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 'c
Purihin ang Diyos, mga kapatid, at pagpalain tayo ng Lord. Salamat po, sapagkat sa ngayon po ay bukas po, sinasabi Christmas nga po, pero although walang Christmas sa Bible, pero wala po masama. Sapagkat naniniwala tayo, isang araw ay pinanganak po ang ating Lord. At wala masama magdiwang po, sapagkat sinasabi nga, hindi raw sinelebrate ang birthday ng ating Lord. Tayo, celebrate natin. Wala namang masama doon Kaya ibig sabihin sa bating ito, kung tayo nagsa-celebrate, what more, ang ating Lord, mga kapatid. So dapat matuwa po tayo. Pero sa oras mo ito, bago lahat, siguro maganda tayo manalangin muna. Yuko natin ang ulo natin at tayo po ay mag-pray sa ating Panginoon. Dakilang Ama, salamat sa iyo, Diyos, at sa araw na ito, Lord, ay muli kami lumalapit sa iyo, Diyos, at tumingi ng habag at tulutan mo po sa aming pag-aaralang ito ay ikaw po mismo manguna sa amin, mangusap sa amin at buksan mo puso at isipan namin para maunawaan namin ang lahat ng sasabihin mo sa araw na ito. Maraming salamat, Lord, at bigay mo sa amin, Lord, ang pinakamensahe mo tungkol sa Christmas, Lord. Kung ano po bahala, Lord, i-anoint mo kami lahat, Lord, in Jesus' name. Amen and Amen. Book of Matthew chapter 2 verses 1 and 2. Now after Jesus was born in Bethlehem of Judea in the days of Herod the king, behold, wise men from the east came to Jerusalem, saying, Where is he who has been born King of the Jews? For we have seen his stars in the east and have come to worship him. In the book of Luke chapter 2 verses 11-12, For there is born to you this day in the city of David a Savior, is Christ the Lord. And this will be the sign to you. You will find a babe wrapped in swaddling clothes, lying in a manger. And our subject today is entitled, Who is this child? You may all be seated, please. Okay, po rin ng Diyos, mga kapatid, at sa oras pag ito ay pag-aaralan po natin ang isa sa alam kong pinakamahalaga pag sinabing Christmas po. Kasi pag sinabing Christmas, kanina sinabi ko na sa inyo, wala naman pong masama na sabihin natin na tayo po'y mag-celebrate ito sa Christmas na ito. Pero ang kailangan po ay dun tayo nakasentro po kung ano talaga ang ibig sabihin ng Christmas, ano ang mensahe ng Christmas para sa atin po. Kasi pag sinabi mensahe po ay maraming mensahe ng Christmas po. Kung titignan natin maigi, may mensahe po tungkol sa wise men, may mensahe tungkol sa ating Lord, may mensahe tungkol kay Virgin Mary, napakaraming mensahe po. Pero yung pinaka-importanting mensahe po ay dapat alam po natin na kung ano yung Christmas na yan, bakit nagkaroon ng Christmas. Now, in Matthew 2:1, the scripture says that now after Jesus was born in Bethlehem of Judea in the days of Herod the king, behold, wise men from the east came to Jerusalem. Now, pag sinabing wise men, sila po kung tawagin ay magi, ay ito pong magician, at sila po talaga wise men, kung tutuusin talaga ang tawag sa kanila, at sila po ay mga Persian po sila. Pag sinabing Persian, yan ang Iran po sa ngayon. Iba sinasabi, tatlo sila, 3 kings. Well, actually, hindi po 3 kings talaga ang tawag sa kanila, kundi wise men ang tawag sa kanila. At hindi po sila tatlo na sinabi ng Bible, kaya lang sinabing tatlo kasi tatlo yung nagregalo po. But basically, ang mga wise men po, pag lumakad po, isang caravan po yan, siguro mga 10 to 12 po sila mga wise men. Pero tatlo lang ang binanggit po sa Bible. And they traveled for 800 to 900 miles ang trinabel nila. Alam niyo yung 800 miles o 900 miles, mula rito po hanggang Bicol, 500, babalik ay 1,000. Halos balikan ng Bicol po ang kanilang binyahe po para lang makita ang ating Lord. Now, in Matthew 2:2, Scripture says, Where is He? Yan ang tanong nila. Where is He who has been born King of the Jews? For we have seen His star in the east and have come to worship Him. Isa-isahin natin. Okay, una sinabi nila ay, we have seen His star. Pag sinabing star, yan yung nag-guide sa kanila. Sinasabi, yan nag-guide talaga sa kanila.
Pero kung titignan nyo ang Bible po, pagdating nila roon sa Jerusalem po, ang nag-guide sa kanila si Herod po, na sinabi na sa Bethlehem yung bata po. So in other words, ang pinaka-guide nila nung nandun na sila sa Jerusalem, si King Herod, pero nandun po yung star, pero nawala yung star, kaya hindi na alam kung nasaan sila. So in other words, yung pong star na yun, ang sabi ibang commentator ay, yun yung isang pinakamalaking planet po, o yung ating pong planet po na nandiyan dyan sa kalawakan po. Yun daw yun, ang sabi na iba. Pero may nagsasabi po, talagang isang extraordinary na star po yun talaga para i-guide po yung mga wise men. At ako'y natutuwa, sapagkat itong mga wise men po, hinahanap yung guide. Marami sa mga tao may guide na ayaw pang sumunod sa guide. Pero ito, siya lang mismo naghanap ng guide para po matagpuan ang ating Lord. Kanyang pangalawa tanong nila, where is He? Nasaan siya? Na sinasabing King of the Jews. So sila'y naghahanap po kay Jesus Christ. Pero sabi ng Romans 3:11, there is none who understand, there is none who seeks after God. Wala raw naghahanap sa God. Pero ito mga ito, hinahanap po si Lord, hinahanap yung God o hinahanap si Jesus Christ. Kanya ibig sabihin, yun ang maganda po sa tao po, hinahanap si Jesus Christ. Pero dalawa ang klase naghahanap sa Kanya. Itong mga tao, karamihan naman po, naghahanap sa God, hinahanap ang God. Pero hinahanap dahil may hihingin sa ating Lord. Hihingi ng pera, hihingi ng kagalingan, hihingi ng miracle, hihingin yung lahat ng kailangan nila, Kanya, hinahanap nila si Jesus Christ. Now, sa Matthew 2:11, the scripture says that when they had come into the house, take note, when they have come into the house, they saw the young child with Mary, his mother, fell down and worshiped Him. And when they had opened the treasures, they presented gifts to Him, gold, frankincense, and myrrh. So una, when they had come into the house. Okay, listen carefully. Meaning, hindi sila nasa kwadra nang dumating po yung mga wise men. Nakaugalian natin, yung manger, andyan sila, tapos dumating yung wise men, ando doon yung bata. Hindi pala ganun talaga po ang istorya. Nung dumating ang wise men, doon sa bahay nila Mary mismo, dumating itong mga wise men po. Wala na po doon sa sabsaban po. Wala na po doon sa tirahan ng mga hayop. Pero doon siya pinanganak talaga. Pero nung dumating siya ay, doon na po sa bahay nung dumating ang mga wise men. And they saw the young child. Ilan taon na siya noon? Ang sabi ng ibang commentators po ay, maaring 9 months na siya, maaring 1 year na siya, maaring 2 years na po. Kasi si Herod, nung malaman pinanganak ang Lord, pinapatay niya mula 2 taon pababa. Bakit 2 taon pababa? Hindi niya sabi nga yung mga bagong silang patayin. Hindi 2 taon pababa. So ibig sabihin noon, maaaring ang Lord noon ay 2 taong gulang na, maaaring 1 taon pa lang siya, maaaring 5 buwan, 8 buwan, 9 na buwan. Yun po ang edad ng ating Lord nang dumating yung mga wise men. Now, the purpose of the wise men in seeking the Lord Jesus Christ. Ano layunin nila? Matthew 2:2. Saying, where is He who has been born King of the Jews? For we have seen His star in the east, and we have come to worship Him. Yun po ang kanilang pakay, yun ang kanilang purpose po, ang sambahin ang ating Lord. We have come to worship Him. In other words, bumiyahi sila ng almost 800 to 900 miles para lang po sumamba sa ating Panginoon. And this is one of the most important messages about Christmas po. Yung pag-worship po, doon po sa pinanganak na ito. As a matter of fact, the first man that worshiped the invisible God in the form of man were the wise men. Sila po ang unang sumamba po na doon ang Lord ay nandoon sa kanyang pagkatao. Ang tanong, how did they worship the Lord Jesus Christ? Paano nila sinamba ang ating Lord? Okay, makinig kayo lahat ng worshipers. Sa NASB version, Matthew 2:11. And after they came into the house, they saw the child with his mother Mary, and they fell down and worshiped Him. They fell down.
And then they opened their treasures and presented to him gifts of gold, frankincense, and myrrh. Next, entering the house, they saw the child with his Mary mother, and falling to their knees, they worship him. Falling to their knees naman ang sinabi po dito. Next, sa GWT, then enter the house, they bowed down and worship him. Then they opened the treasures chest and offered him gifts of gold, frankincense, and myrrh. So this is the type of worship that God seeks from His children. Yun ang hinahanap nila. Ang sabi ko naman, pag-worship, yung down to earth, humility talaga ang kailangan pag-worship po natin. But unfortunately, majority of churches cannot do this. Hindi nila magawa. I did not say that you have to do it literally every Sunday. Luluhod tayo dyan, dadapa tayo dyan. Hindi yun po. But sometimes, if the Holy Spirit leads you to do it, then do it. Gawin po natin. Kasi ganun talaga po ang pag-worship sa atin, Lord. But the most important thing is that your heart knows how to fall down, to kneel down, and bow down in worshiping Him. Kailangan po ang puso natin buong pagpapakumbaba na nagsasamba tayo sa atin, Lord. Ngayon, ang katanungan ay ito. Kasi pag tayo sumamba ng ganun po, madalas yung ibang churches po sinasabi, OA tayo masyado, paiyak-iyak pa tayo habang nakaluhod tayo. Pero yun talaga ang pagsamba sa Diyos. Yun talaga, kasi talagang binababa natin yung sarili natin para pakita natin sa Diyos na siya Diyos, tayo tao. Nakukuha po ba natin? Kaya hindi po ka-OA yan. Yun tayo po pag nagsasamba, kumakanta ka, nakaluhod ka talaga sa Lord at talaga umiiyak ka. Napakaganda po nun sa harapan ng ating Lord. Napakaganda. At yun dapat po, ang talagang dapat gawin natin. Supposedly, ganun dapat tayo po. But the question is, why did the wise men have worshipped this child that way? Bakit nga dapat siyang i-worship ng ganon? Yan ang tanong. Kanino ko ba sinasabi sa inyo? Dapat pag sinamba siya, nakaluhod talaga, umiiyak po tayo. Bakit ganon ang kailangang maging worship sa Kanya? At bakit ganon ang ginawang worship ng wise men sa Kanya? Yan ang malaking katanungan. Okay, now, ito po ang isa sa mystery ng Christmas na dapat alam po, pati kayo nanonood sa television, dapat alam po ninyo. Merry Christmas tayo na Merry Christmas, hindi natin alam kung ano talaga ang pinaka-essence ng Christmas, ano gusto ipahatid sa atin ng Christmas. Of course, Jesus Christ is the Savior. Yes, that is true. Pero meron pang mas malalim na mensahe na dapat alam po natin. Ano yung mensahe ng Christmas na dapat alam natin? In Matthew 4, 9 to 10, Jesus said, tinukso siya ng devil po. Ito sabi niya, and he said to the devil, he said to him, all these things I will give you if you will fall down and worship me. Bibigay ko sa lahat ng kayamanan, mag-worship ka lang sa akin. Sumagot ang Lord. And then Jesus said to him, away with you, Satan, for it is written, you shall worship the Lord your God, and Him only, you shall serve or worship. Ang Diyos lang ang dapat sambahin. Walang iba. That means, the Lord Jesus Christ knows who is to worship by human being or even by the devil. Alam niya kung sino dapat i-worship. And as far as worship is concerned, you cannot worship anything, you cannot worship anyone in this world except God or the one true God, no less, no more. Wala na pong iba. Siya lang ang dapat sambahin. Pero ang problema, pakinggan nyo maigi, ang problema sa John 4:20-22 says, kausap niya yung babae sa Jacob's well, our fathers worship on this mountain. Sabi ng babae, you Jews say that in Jerusalem is the place where one ought to worship. Sumagot ang Lord. Jesus said to her, woman, believe me, the hour is coming when you will neither on this mountain nor in Jerusalem worship the Father. Worship the Father. Sinabi niya kung sino i-worship? The Father. Next. You worship what you do not know.
ang sinasamba ninyo, hindi nyo kilala. We know what we worship, for salvation is of the Jews. Kami, mga Hudyo, ang Lord Hudyo po kami mga Hudyo, alam namin kung sino sinasamba namin. Kayo, hindi nyo alam kung sino sinasamba ninyo. And the problem of many people in the world, they do not know what or who they worship. Hindi na alam kung sino o ano wino-worship nila. Some worship idols, others worship wise men in their country. Sa India po, yung mga matatalinong tao wino-worship nila. Pero yung iba naman po, pati demonyo wino-worship na talaga. But many worship the Lord Jesus Christ, but they do not know who Jesus is. Yan ang problema. Napakarami sumasamba kay Jesus Christ. Sino ba talaga itong Jesus Christ? Well, some say Jesus is just a man, a mere man. Iba naman ang sabi, He is the second person of the Godhead. As sabi naman ng iba, others say, He is second to God the Father. Yun ang sabi nila. But the question is, who is Jesus? Sino ba talaga si Jesus Christ? Gusto niyo malaman? Now, Luke 2, 11 to 12, binasa natin. For there is born to you this day in the city of David a Savior who is Christ the Lord. Sino yung Savior? And this will be the sign to you. You will find a baby wrapped in swaddling clothes, lying in a manger. A baby, a child. Ang tanong dito, what kind of child is he? Or who is this child? Sino ba talaga yung child na yan? Pinanganak na yan, madalas tinitignan natin sa manger, andyan yung child. Sino ba yung child na yan? Yan ang tanong ngayon Madalas, gumagawa pa tayo ng bilin, nandyan ang child. Pero ang tanong, sino yung child na yan? That was born in a manger, and the wise men fell down and worship Him na sa Diyos lang pwedeng gawin. Pero bakit ginawa dito sa mga batang ito na nandoon sa manger daw, o sabihin natin, medyo malaki na siya at nandoon, bakit worship siya? Yan ang problem po sa Christmas. Millions of people are celebrating Christmas because a child is born, a Savior is born. But who is this child? Sino ba talaga itong child na ito? Ba si baby Jesus? Sino yung baby Jesus? Yan ang tanong. Na yan na para luhuran at sambahin ng mga wise men from the east. Sino talaga yan? 1 Timothy 3:16. And without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifested in the flesh, justified in the spirit, seen by angels, preached among the Gentiles, believe on in the world, receive up in glory. God was manifested in the flesh. In other words, this is the mystery that God has revealed to mankind. Ni-reveal na po. Ang problema lang, hindi po naniniwala ang iba. Even mga born-again Christians, hindi nila pinaniniwalaan. Na yung nag-manifest na yung God ay nagkatawan tao na po ang God. Kanya, pero iba di pa rin naniniwala. Iba maraming mga born-again pastors, hindi pa rin naniniwala, hindi matanggap po ito. But the Bible said that God was manifested in the flesh. Ang Diyos ay nagkatawan tao sa panong paraan. At sino yung Diyos na nagkatawan tao? Yan ang tanong ngayon. Now, first is the billion-dollar question. How many true God are mentioned by the Bible? Ilan ba talaga ang totoong Diyos? Ilan? Okay. First, Deuteronomy 6:4. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. The Lord is one. God is one. The Bible says only one. Isa lang ang God. And He is Yahweh. He is Jehovah. He is El Shaddai. He is the Father in the Old Testament. Now, Isaiah 43, 10, 11. You are my witnesses, saith the Lord, and my servant whom I have chosen, that you may know and believe me,
and understand, yun ang sabi ng Lord, understand that I am He. Before me, there was no God formed, nor shall there be after me. Bago ako, wala na ibang Diyos. At pagkatapos ko, wala pa rin ibang Diyos. Kanya wala talaga, isa lang ang Diyos. Next, even I, yun ang sabi ng Diyos, pati ako, I am the Lord, and besides me, there is no Savior, or there's no other God. Wala daw ibang Savior. Sabi ni Yahweh, sabi ni Jehovah, sabi ng Father, wala daw ibang Savior. Pero may pinanganak na Savior. Kaya sino ngayon yung pinanganak na Savior? Isaiah 45 verse 5. I am the Lord, and there is no other. Ako ang Diyos, at wala nang iba. There is no God besides me. Maliban sa akin, wala nang ibang Diyos. I will gird you, though you have not known me. Malinaw na sinabi mismo, ang Diyos na nagsabi, maliban sa akin, wala nang ibang Diyos. Yun ang sabi ng Ama. Eh baka naman yan sa Old Testament lang. New Testament, St. Paul. Yet for us, there is one God, the Father, of whom are all things, and we for Him, and one Lord Jesus Christ, through whom are all things, and through whom we live. Isa lang ang Diyos, the Father. Now, kung ating titingnan maigi, ano ang ginawa ng one God na yon? Kung isa lang talaga ang Diyos, daw lang iba, kundi si Yahweh, si Jehovah, si El Shaddai, or God the Father, na madalas banggitin sa Old Testament, pero sa New Testament, tila baga, biglang tumahimik po, nanahimik at hindi na binanggit, kaya't ganun ang tanong ngayon. Ibig sabihin, nung Old Testament, andun ang God the Father talaga, si Jehovah nandun, pinabukas niya ang dagat, gumawa siya ng miracle, kinakausap ang Israelita, tinutulungan ang Israelita, andun siya, siyang pumapapil talaga sa... Pero pagdating sa New Testament, biglang tumahimik. Hindi na nabanggit si Father, nabanggit man yung Father, pero parang hindi siya nagsasalita, sabihin nabanggit lang siya, pero parang hindi siya pumapapil nung oras na yun. Yan tanong ngayon, nasaan yung kaisa-isang Diyos sa Old Testament? Nasaan na si Yahweh? Nasaan na si Jehovah? Nasaan na si El Shaddai? Nasaan na ang God the Father? Nasaan na sa New Testament? Una, gusto niyo malaman? The prophecy, Isaiah 9:6. Sana pag-aralan niyo ito, mga one God. For unto us a child is born, panganganak ang isang bata. Unto us a son is given, ibibigay ang anak sa atin, and the government will be upon his shoulder. Ang gobyerno daw ay papasanin ng batang yan. Ang kanyang pangalan ay tatawaging Wonderful, ang pangalan tatawaging Counselor, ang pangalan ng batang yan tatawaging Mighty God, ang pangalan ng Son of God na yan, ang batang yan ay tatawaging Everlasting Father. Nakukuha niyo ba mga anak ng Diyos? The Prince of Peace. Diyan sa lahat ng mga title, Wonderful, Counselor, Mighty God, Prince of Peace, ito pinaka-importante. At ito nilalagpasan nila. That Son will be called Everlasting Father. At isa lang, ang Everlasting Father, the God, the Father, wala nang iba. Jehovah, Yahweh, El Shaddai, wala nang iba. In other words, ang sinamba ng mga wise men, hindi yung baby, kundi nasa loob ng babying yun ang sinamba ng mga wise men. Eh, sino yung nasa loob ng baby na yun para sambahin ang ganon ng mga wise men? Bakit sino ba yung nasa loob ng baby na yun? Ba't sinamba siya? Eh, Diyos lang ang dapat sambahin. Tinawag siya sa New Testament ng Jesus, at Jesus na yan po ay tinawag na Son of God. E totoo po, He is Jesus Christ, the Son of God. Ngayon, ang tanong, sino yung Son of God na itinawag kay Jesus? Yung Son of God na tinawag sa Kanya, sino yun?
Luke 1:35. And the angel answered and said to her, the Holy Spirit will come upon you, Mary, and the power of the highest will overshadow you. Therefore also, so ikaw lulukuban ng Espiritu Santo, Mary, at ikaw ay magbubuntis. So wala pong tumabi sa kanya. Talaga spiritual po ang nangyari. Now, that Holy One who is to be born, yun daw Holy One ay panganganak, will be called the Son of God. Ibig sabihin, yung Son of God ay walang iba kundi yung Holy One. Nakukuha nyo? Yung Holy One na nasa loob nung batang yon, yung Son of God, yung Holy One na nasa loob. Ang tanong ngayon, sino naman yung Holy One na tatawaging Son of God? Sino yun? Isaiah 12:6. Let all the people of Jerusalem shout His praise with joy, for great is the Holy One of Israel who lives among you. Pag sinabing Holy One of Israel, God the Father, wala na pong iba. Isaiah 1:4, NLD. Oh, what a simple nation they are, loaded down with the burden of guilt. They are evil people, corrupt children who have rejected the Lord. They have despised the Holy One of Israel and turned their backs to Him. Meaning, Yahweh, Jehovah, God the Father is the Holy One in the Old Testament na tinawag na Son of God dito sa New Testament. Huwag niyo pong isipin, listen carefully, pag sinabing Son of God, yung Ama ng anak, at ito anak si Jesus Christ. Huwag niyo isipin na yung Ama gumawa ng another anak, it's Jesus. Hindi po. Hindi po ganun yun. Tinawag lang siya Son of God, pero yung nasa yung Son of God, yun ding Holy One. At yung Holy One, walang iba kundi yung kaisa-isang Diyos na gumawa ng langit at lupa na nandun sa Kanya. Kanya sinamba siya ng mga wise men. Sa madalit sabi, yung Diyos sa Old Testament na gumawa ng langit at lupa, lahat na nasa lupa ang nagkatawan tao or nag-incarnate sa katawan ni Jesus Christ. Kaya ang sabi sa John, nasaan ang Ama? Nasaan si El Shaddai? Nasaan yung God the Father? John 14:8-10, sinagot ng Lord. Sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita po ninyo sa amin si El Shaddai, si Yahweh, o ang Ama, pakita mo sa amin, masisiyahan na kami. Sumagot ang Lord, Felipe, kay tagal na ninyo akong kasama. Nagpe-praise the Lord pa kayo. Nag-worship kayo every Sunday. Hanggang ngayon, hindi mo pa ako kilala. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Okay, Felipe, hanap ka ng hanap sa Ama. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Sabi ng ibang sekta po, yan daw para lang sa mag-asawa. Pag nakakita mo isang asawa, para mo na rin nakakita isa. Hindi pwedeng ganun. Hindi ko sabihin siya, umatid ako sa inyo ng party, pagdating ko roon, hindi ko kasama si Pastora. Asa si Pastora? Ang nakakita sa akin ay nakakita na kay Pastora. Hindi pwede. Diyos ito, kanya sinabing ganun. Ang nakakita sa akin, nakakita sa maway, nasa Kanya. Siya na rin nagsabi. Paano sabi niya gano'n? Hindi ka ba naniniwalang ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Hey, makinig kayo mga preachers! Hinahanap niyo si El Shaddai. Yan ang sabi ng Lord. Si El Shaddai, yung Ama, nasa Kanya daw. Hindi sa akin galing ang sinasabi ko sa inyo. Ngunit, ang Ama na nasa akin, ang Ama na nasa akin, ang siyang gumaganap ng Kanyang gawain. Nasaan ang Ama? Ulitin ko tanong, para malaman sa mind ninyo, nasaan ang Ama? Sino ang nagsabi? Ayan, si Jesus Christ ang nagsabi. At yung lahat ng gawa daw niya ay sa Ama nanggagaling.
So sa madaling sabi, kung hanapin mo si El Shaddai, kay Jesus Christ na. Kanya nga sinamba yung batang ganyan, o sinasabi natin medyo malaki na siya, sinamba siya kasi alam ng mga wise men, kanya nga mga wise men yan, alam nila yung Diyos na kaisa-isang Diyos ay nasa Kanya. Kaya yung tanong, nasaan si Yahweh, nasaan si El Shaddai, nasaan ang Ama? Kay Kristo. Ganun lang kasimple po. Colossians 2:9, for Him, for Jesus Christ, dwells all the fullness of the Godhead bodily. Lahat daw ng kalikasan ng Diyos na kay Jesus Christ na. Kung yung Ama po, iba yung Diyos na yon, iba yung Diyos na anak, edi wala nang kalikasan yung Ama, nasa anak na lahat. Hindi po ganoon. Nasa Kanya mismo lahat. At ito mabigat. Exodus 3:13-15. Then Moses said to God, kasi ilalabas ang Egypt Israel, indeed, when I come to the children of Israel and say to them, the God of your father has sent me to you. And they said to me, what is His name? Baka sabihin nila, ano pangalan? Yun yung Diyos na sinasabi mo, ano ba pangalan? Sabi niya sa Lord, sabi ni Moses, what shall I say to them? Ano sabihin ko sa kanila, Lord? Anong pangalan sabihin ko sa kanila? Sumagot ang Lord. Next. And God said to Moses, I am who I am. And He said, thus you shall say to the children of Israel, I am. My name is I am. Has sent me to you. At siya ang nagpadala sa iyo. Verse 15. Moreover, God said to Moses, thus you shall say to the children of Israel, the Lord God of your fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob has sent me to you. This is my name forever. Yung I am niya forever. Sabi nung Ama, Diyos Ama, and this is my memorial to all generations. Ano sabi ng Ama? Ano pangalan niya? Sigaw natin, ano pangalan niya? Sino yung I am? Yung Ama. Sino I am? Sino I am? Okay. Tingnan natin sabi nung anak. John 8:23-24. And He said to them, you are from beneath. I am from above. Sinabi niya sa mga Pariseo, you are of this world. I am not of this world. Eh, Lord, nasa world ka. I am not of this world. Kahit nadarito ako sa world. Why? Next. Therefore I said to you, that you will die in your sins. For if you do not believe that I am He, mamamatay kayo sa kasalanan ninyo, sabi ni Jesus Christ ng anak. Pag hindi kayo niniwalang ako nga o I am He. Ako si I am. Yung Old Testament, Father, I am. Ako si I am. Yun ang sabi ni Jesus Christ. Nakukuha nyo ba? Eh, madalas sinabi ng Bible, sabi ng Lord, I am the bread of life. I am the door. I am the way, the truth, and the life. Puro I am ang sinasabi ni Lord Jesus Christ. Why? Nasa Kanya mismo yung I am. I am is a sacred name of the only one God, the Father, Yahweh, and or Jehovah. Yun po ang pangalan niya. Kaya sinabi sa 1 John 5:20, makinig kayo, nagsasabing tao si Kristo. And we know that the Son of God, Jesus Christ, has come and given us an understanding that we may know Him who is true, and we are in Him who is true, in His Son, Jesus Christ. This is the true God and eternal life. Jesus Christ is the true God and eternal life. Kaya pag sinabing true God, si Jesus Christ. Why? Nasa Kanya yung true God. Nakukuha po ba natin? Eh, sana huwag kayong malito pagdating sa ganyan. In other words, the wise men worshipped the child because they knew that the one true God of the Bible was in the form of flesh through the body of the Lord Jesus Christ. Nasa Kanya talaga. Kasi sinabi ni Paul sa 1 Corinthians 2:7-8, ano sabi ng ganon? But we speak the wisdom of God in mystery,
The hidden wisdom which God ordained before the ages of our glory, which none of the rulers, kayo mga leaders ng religious group of this age, hindi nyo alam. For had they known, kung nalaman lang nila, they would not have crucified the Lord of glory. Kung nakilala nila si Jesus Christ, na yung Ama na sa Kanya po, hindi nila ipapako po. Dahil alam nila, isa lang ang Diyos. Yung Ama lang ang Diyos. Hindi nila nakilala. Kaya pinako po siya sa cross. Why? At pinayagan ng Lord talaga na hindi siya makilala. Dahil kung hindi siya nakilala, hindi siya ipapako. Pag hindi siya naipako, wala tayong kaligtasan po. Kanya siya, bakit kailangan maging baby pa siya muna, tsaka tayo tutubusin sa kasalanan? Ginawa siyang baby muna para makita ng tao itong batang ito, lumaki ito ng wala talagang kasalanan. Kasi walang pwedeng pantubos sa dugo natin, kundi yung taong walang kasalanan. Si Jesus Christ magmula sa bata hanggang 33 years old, hanggang sa pinatay po siya, wala siyang kasalanan. Kaya malinis po ang dugo ng ating Lord na pinanghugas po sa ating kasalanan po. Yan po ang istorya ng baby in a manger. Kaya sinabi ng Hebrew 10:5, ano sabi nga ron? Therefore, when He came into the world, He said, sacrifice offering you did not desire. Ayaw na niya. Yung mga inaalay na hayop para sa kasalanan, ayaw na niya. But body you have prepared for me. Naglaan na siya ng body ng katawan. Yung ang katawan ni Jesus Christ, ang ginamit niya para mamatay siya sa cross of Calvary. Kasi ang God the Father is a spirit. Hindi pwede mamatay ang spirit po. Kaya kailangan magsuklob siya ng laman po. At yung laman na yun, yung laman ni Jesus Christ, yun po ang ginamit niya mismo para mamatay sa cross of Calvary at tayo po ay tubusin sa ating kasalanan po. Marami nalilito kasi tinawag siyang Son of God, yung Jesus Christ na yun. Kaya iniisip nila another God. Hindi po another God ang Son of God. Ang Son of God po, ayun din ang Holy One. Ang Holy One, walang iba kundi yung Father din po. Kaya ibig sabihin, yung Diyos na kaisa-isang Diyos, ganun tayo kamahal ng ating Diyos po. Ganun niya kamahal ang mga tao po, na kayang ibigay ang buhay niya alang-alang sa atin lahat. Talagang siya pinanganak na isang tao talaga para matubos lang po tayo. Kasi hindi pwede nga may kasalanan siya o walang kasalanan, kanya tubos po tayo. Kanya, kahit ganong kalaki ang kasalanan mo, anuman ang kasalanan mo, mahuhugasan lahat yan sa blood ng ating Lord, sa dugo ng ating Panginoon po. Kanya, huwag nyo tignan lang yung baby in a manger. Huwag yun ang tignan ninyo. Ang tignan nyo yung Jesus Christ na pinako sa cross, dahil yun mismo ang nagligtas sa atin po. At hindi lang po tayo niligtas sa kaluluwa ng Lord, niligtas tayo sa lahat. Pati sa finances, niligtas tayo ng ating Panginoon. Pati sa physical, sa sakit, niligtas tayo ng ating Panginoon. Sa lahat ng problema natin sa buhay, niligtas tayo ng ating Panginoon. Kanya siya ang Savior po natin talaga. At ang Savior natin po na nasa loob niya, walang iba kundi Ama pa rin nasa langit. Yung kaisa-isang Diyos na yun na nagmamahal sa atin lahat po. Yung kaisa-isang Diyos na ginamit yung katawan ni Jesus Christ po para makita siya at para mamatay siya at para lumabas ang dugo para mahugasan po tayong lahat. Kasi po, dahil sa kasalanan yan, kanya po nagkakaroon ng kapigatian ng mga tao po. Ang world ngayon dumadanas ng gera, dumadanas ng lindol, and honestly speaking po, ang mga signs na yan, judgment ng Lord yan dahil sa kasalanan ng tao po. Na hindi nila alam na isa lang ang lunas para mawala ang kasalanan po. Ang dugo ng ating Panginoon po na ibinuo sa Kalbaryo ng krus. Yan lang po ang mag-aalis ng kasalanan natin. Kasi po, sinabi na Isaiah 59, yung kasalanan ng dahilan kaya nahahadlangan ang pagsagot ko sa inyo. Ang sabi ng Lord, verse 1 to 2, hindi maiksing kamay ko para tugunin kayo. Kaya lang yung kasalanan mo, yun ang sabi niya. Ibig sabihin yung kasalanan mo nagiging hadlang. Kaya hindi ako makatugon sa iyo. Kaya hindi ko maibigay yung hinihingi mo dahil dun sa kasalanan na yun. Kanya sa bait ng Diyos, kasi ang tao talaga nakabound talaga para magkasala talaga. Hindi natin kayang pigilin po. Kasi meron tayong minanang nature of sin dito po kay Adam and Eve. Nung magkasala sila sa Romans 5:12, isang tao nagkasala, lahat tayo nadamay po. Lahat tayo nagkasala na. Kasi yung nature of sin na yun po, na Adam and Eve, minana po natin. Kanya yung mga tao hindi malaman
kung paano pipigilan ang kasalanan. Gustong pigilan pero hindi lang mapigilan po. Why? Hanggat nandun po yung original sin na sinasabi ng mga pari po, totoo yun, yung sin na yun talaga. Hanggat hindi nawawala yun, hindi natin mapipigilan po ang kasalanan. Pero napakabait ng Diyos, mga kapatid. Dahil sa pag-ibig niya, siya na mismo nagkatawan tao po na tinawag niya Son of God para na sa ganun po ay itubusin tayo lahat sa ating kasalanan. Kanya ngayon tayo mga natubos ng kasalanan, tumanggap sa Lord. Hindi ba pag nananalangin tayo, ilan siya nyo pinagaling ng Lord? Ilan siya nyo pinagpaala ng Lord? Ilan siya nyo sinusuplayan ng Lord? Ilan siya nyo kanya ka malakas dahil sa Lord? Ilan siya nyo may sakit ka, gumaling ka dahil sa Lord? Ilan siya nyo may sakit ka, gumawa ng paraan ng Lord para mabuhay ka pa? Ilan sa atin? Napakarami po. Dahil sa pag-ibig sa atin ng ating Panginoon po. Ganyan tayo kamahal ng ating Lord. Kaya yung gift giving na yan na ginagawa natin, hindi po talaga ganyan ang binigay sa atin ng Lord. Ang binigay ng Diyos sa atin po ay yung mismong katawan niyang tinawag na Son of God. Yun ang binigay po sa atin mismo. Kanya walang makakapantay po sa binigay ng Diyos sa atin. Ito ginagawa lang natin ng symbol of giving dahil nga Christmas kailangan giving, kaya yan nabibigay po tayo. Pero hindi yan ang binigay ng Lord. Ang binigay niya, buhay niya, ang binigay sa atin po para maligtas po tayong lahat. And for your information po, talaga pong dapat maligtas tayo. Otherwise, lahat po na hindi maliligtas at hindi tumanggap sa Lord, dadanas po ng kapighatian. 7 taong kapighatian po yan na darating sa mundong ito. At napakalapit na po. Patungo na po tayo doon. Kanya ganyan po nangyayari ngayon. Honestly speaking po, yearly po yan, pasama, hindi po pabuti yan. Pasama po talaga yan. Dahil papalapit na tayo doon sa Great Tribulation na tinatawag po. 7 years yung papunta na po tayo doon. Natatanaw na po. Kanya ganyan na rin ang hirap dito sa world. Hindi lang natin nararamdaman dahil Kristiyano tayo, nakakaraos tayo. Kristiyano tayo, may kamay na tumutulong sa atin. Kristiyano tayo, may kamay na nagpuproteksyon sa atin. Kristiyano tayo, may kamay na nagpo-provide sa atin po. Kristiyano tayo, kaya hindi natin nararamdaman. Pero nandiyan na po, patungo na po dyan. Doon tayo niligtas pa din ng ating Lord. Kaya paano mo hindi mamahalin ng Diyos sa tindi ng ginawa sa atin ng Panginoon? Imagine Diyos ka, kailan panganak ka pa ng ganun? Sa isang sabsaban, panganak ka ng ganun, pagkatas lalaki ka, sa piling ng mga tao, samantala sa taas, sinasamba ka, pero pumahayag siya. Why? Mahal niya ang tao. Mahal ka ng ating Lord. Mahal ka ng ating Lord. Mahal tayo lahat ng ating Panginoon po. Ganun tayo kamahal ng Diyos. Nakita nyo kahit anong kapighatian ang dumating sa atin, ang Diyos pa rin na nagko-comfort sa atin. Kahit anong kabigatan dumating sa atin, ang Diyos pa rin nagbibigay ng kagaanan sa atin. Kahit anong klase ng problema dumating sa atin, ang Diyos pa rin nagbibigay sa atin ng kalutasan ng lahat ng ating problema. Ang Diyos pa rin sa pamamagitan ni Jesus Christ. Siya po ang nagbibigay po. Kanya grabe pong katayuan natin. Kaya tayo po, hindi saan po mambagay. Ano man ang mangyari sa mundong ito, wala kang dapat ipag-alala as long as na ikaw'y nasa kamay ng Diyos na buhay. Nasa kamay ni Jesus Christ. Wala tayong dapat alalahanin po. Dahil nasa Kanya lahat. Kontrolado niya lahat sa buong mundo. Kontrolado niya mundo. Kontrolado niya lahat na nasa mundo. Kontrolado po ng Diyos. At yun yung Diyos na nagmamahal sa atin. Yun yung Diyos ay isinilang doon po sa manger. At pagkatapos lumaki po at namatay sa cross of Calvary. Yun po yung Diyos na yun. Sa madalit sabi, yung Diyos na yun, yun yung gumawa ng langit at lupa. At yun ang gumawa sa tao. Yung Diyos na yun na kay Jesus Christ po. Everybody shout, praise the Lord. Kanya, ano katatakot mo kung nasa iyo na siya? Ano pa kakatakot mo? Kaya kung tutusin, dapat sa atin, everyday, Merry Christmas eh. Dapat everyday may joy tayo, everyday masaya tayo, everyday peace tayo. Talaga nandun ang kapayapaan sa atin. Why? Nasa atin yung Prince of Peace. Yung prinsipe ng kapayapaan, nasa atin po. Alam niyo ang peace ng God? Hindi katulad ng peace ng world. Pag may pera, may peace ka. Pag walang problema, may peace ka. Ito hindi po. Even in times of troubles, in times of hardship, nasa atin ang peace, nasa atin ang kapayapaan ng ating Diyos na buhay. Ganun po ang Diyos natin. Kanya dapat lang talaga po sa akin, kung sa akin tanungin, opinion, dapat lang pagdiwang talaga dahil pinanganak yung tagapagligtas natin na walang iba kundi ang Diyos na gumawa ng langit at lupa. Jesus Christ ang pangalan sa New Testament po.
For your information, ang Jesus po, ang ibig sabihin po ay Yeshua po sa Hebrew. At ang ibig sabihin po ay Savior o Messiah. Pag sinabi Messiah, Savior, tagapagligtas. Isa lang ang tagapagligtas. Sinabi na kanina sa Isaiah, ang Diyos Ama lang tagapagligtas. Kung nandun siya kay Jesus Christ, si Jesus Christ ngayon ang tagapagligtas po. Si Jesus Christ po ang magliligtas sa atin. Kasi lahat sa inyo, lahat pati sa mga bisita natin, may problema ka, may karamdaman ka, may kabigatan ka. Jesus is the answer. Wala nang ibang tugon, kundi si Jesus ang katugunan. Kanya sa parte ito, pinapaalam ko sa inyo lahat mga bisita, subukan mo. Subukan mo siya. Subukan mo siya sa buhay mo na magkaroon ka ng Jesus Christ talaga. Yung tunay na Jesus Christ talaga na nasa buhay mo. Subukan mo. I'm challenging you. China-challenge kita. Subukan mo lang na tanggapin siya. Subukan mo lang makipag-relationship ka sa atin, Lord. Malalaman mo kung ano talaga ang tunay na buhay. Malalaman mo kung anong ganda ng buhay. Malalaman mo yung liwanag, may liwanag pa. Hindi puro dilim, kundi may liwanag pa. Dahil nasa yung liwanag. Jesus Christ is the light of the world. Siya ang ilaw ng sanlibutan. May ilawan po tayo. At makikita natin sa, bagamat ang mundo ganito, makikita mo maganda pa rin ang pananaw mo sa mundo. May kulay ang mundo para sa iyo. Dahil nasa iyo yung kulay. Nasa iyo yung ilaw. Walang iba kundi si Jesus Christ. Nasa atin po. At yan po, inaalok namin sa inyong lahat, mga bisita namin, si Jesus Christ po. Hindi po religion po, kundi si Jesus Christ. At sana rin tayong lahat ng mga mananampalataya, alam na natin ngayon na ibig sabihin ng Christmas po. Bumaba yung tagapagligtas po talaga. Bumaba ang Diyos na buhay. Nagkatawan tao siya para iligtas po tayong lahat. Yun ang meaning talaga ng Christmas po talaga. Naunuhan po ba natin? Kaya napakaganda. Dapat lang magsaya tayo pagka Christmas. Dahil bumaba yung tagapagligtas, mga kapatid. Nagkatawan tao para iligtas po tayong lahat. Sa lahat ng anggulo ng ating buhay, ililigtas po tayo ng ating Panginoon. So, purihin ang Diyos, mga kapatid. Sana po, naunawaan natin ngayon na ibig sabihin ng Christmas at kung ibig sabihin ng baby in a manger. Who is the child? His name is Jesus. And He is the Son of God. Who is the Son of God? He is the Holy One. Who is the Holy One? He is the Father. Ganun lang po kasimple. Huwag na natin gawin technical po, may hilo lang kayo. Simplihan na lang po natin. Ito si Jesus Christ, tinawag na Son of God. Yung Son of God, yung Holy One. Sino yung Holy One? Yung Ama. Tapos, yung Holy One, naging Son of God. Yung Son of God, naging Jesus Christ. Kaya sino ngayon Jesus Christ na yun? Yung Jesus Christ, ang pangalan nun Diyos na kaisa-isa ngayon sa New Testament po. Si I am, siya po ngayon yun. Jesus po ang pangalan po. Everybody shout, praise the Lord. In other words, Jehovah in the Old Testament, Yahweh in the Old Testament, Jesus in the New Testament. Jesus Christ na po ang pangalan. Everybody shout, amen. At sa Paskong ito, sa mga bisita natin, alam niyo, pinaka-the best, regaluhan ninyo sarili ninyo. Huwag kayo umasa ng regalo sa iba. Okay naman yun, walang problema, pero mas asahan nyo yung regalo nyo. Regaluhan nyo sarili ninyo. Anong magandang regalo maibibigay ninyo sa sarili ninyo? The baby in a manger, si Jesus Christ. Ang iregalo natin sa sarili natin. Lalabas kayo rito, iba na kayo pag nasa inyo na si Jesus Christ. I guarantee you, I promise you, iba na. Pati pakiramdam mo, iba na. Dahil nasa iyo na ang tunay na tagapagligtas ng lahat ng problema natin sa buhay. Tumayo po tayong lahat, mga kapatid, sa orsa ito.
Okay, visitors, please listen to me. Makinig lang po tayo. Actually po, yung pinag-usapan natin kanina, yun po yung tinatawag na gospel ng ating Lord. The gospel of Christ is about the death of Christ, kamatayan niya, paglilibing sa Kanya, at muli niyang pagkabuhay. Maniwala tayo sa namatay sa cross of Calvary, alang-alang sa ating kasalanan po. At yun ang ginawa ng Diyos para sa atin. Pagkatapos nilibing po siya, pagkalibing niya 3 araw, nabuhay po siyang magbuli. At yun po ang gospel na dapat paniwalaan natin. Pero pagkatapos maniwala ay susundin natin ang gospel po. Sa panong paraan natin susundin po. Una po, Acts 2:38, dapat magsisi tayo natin kasalanan. Kanina sinabi ko na sa inyo, ang hadlang po sa hinihiling natin ay kasalanan po. Kaya kailangan pagsisihan po natin. Lahat po nagkasala. Magmula sa akin hanggang sa inyo, lahat po nagkasala. Kaya lahat dapat magsisi ng kasalanan. Ang pangalawa po, you must be baptized. Pabautismo tayo sa pangalan ni Jesus. Nung bata tayo, alam ko, winisikan tayo. Hindi po yun ang bautismo talaga. Ang bautismo po, lulubog kayo mula ulo hanggang paa po. Dahil yun po ang type ng paglilibing sa ating Panginoon. Inilibing ang Lord, tayo ililibing naman po sa tubig po. Kaya hindi po pagsapi sa relihiyon yun, kundi yun po ang simbolo ng paglilibing sa ating Panginoon. Na lahat tayo dapat ilibing po, kasama yung kasalanan natin na ilibing po doon. At pangatlo, tatanggapin natin ang Holy Spirit. Ang Holy Spirit naman po, ang siyang mag-uudyok sa atin para magkaroon tayo ng panibagong buhay po. Mabago po tayo. Hindi pwede New Year's resolution, hindi tayo mababago po noon. Sa una lang po rin, pero pagtagal po, wala na po. Kanya yung pagbabago talaga nasa Holy Spirit po. Pag tumanggap ka ng Holy Spirit, magiging bago nila lang tayo talaga dahil mawawala yung dati, bago na ang mangyayari sa atin. Yung pagkakataon binigay sa inyo ng Lord ngayon ay magandang pagkakataon sapagkat sa araw ng Pasko, ang pinaka-the best na regalo nyo sa sarili nyo, yung kaligtasan nating kaluluwa sa pamamagitan ni Jesus Christ. Kaya sa orsa ito, gagawin po natin yung unang step. Magsisisi po tayo ng ating kasalanan. And please, pag nagsisi po tayo, pwede po ba? Sa puso manggaling po ang pagsisisi natin. Sa heart manggaling ang pagsisisi natin. Kaya pwede ba itaas natin ang ating kanang kamay at yuko natin ang ulo natin. Pikit natin ating mga mata. At sumunod po kayo sa maikling panalangin ito. Sundan niyo po ako sa aking panalangin ito. Amang banal na nasa langit, sa araw na ito, patawarin mo kami sa lahat ng aming kasalanan. Naniniwala po ako sa pamamagitan ng iyong dugo ay mahuhugasan ang ating kasalanan. Nananampalataya ako na ikaw ay namatay sa krus ng Kalbaryo alang-alang sa aking kasalanan. Ikaw ay nabuhay na magmuli, nilibing at nabuhay, at sa 3 araw ikaw po ay nandoon at nabuhay sa harapan ng mga taong nakakita. Diyos na nasa langit, tinatanggap kita bilang sariling tagapagligtas, bilang aking Panginoon. At magmula sa araw na ito, ikaw na manguna sa aking buhay. Ikaw na mangusap sa akin, O Diyos, at i-guide mo ako, Panginoon, sa lahat ng aking gagawin. Maraming salamat po dahil alam kong pinatawad mo ako sa aking kasalanan. Salamat po, O Diyos. In Jesus' name, Amen and Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Sabi mo nga sa katabi mong masaya ako. Alright. Makakaupo po muna tayo. Basta po muna tayo ng ilang talata sa Biblia. Tayo po dadako sa Portory. Sa Matthew chapter 2, verses 9 to 11. When they heard the king, they departed, and behold, the star which they had seen in the east went before them, till it came and stood over where the young child was. When they saw the star, they rejoiced with exceedingly great joy. Everybody say, great joy. And when they had come into the house, they saw the young child with Mary, his mother, and fall down and worship him. And when they had opened their treasures, they presented gifts to him, gold, frankincense, and myrrh.
Purihin po ang ating Panginoon. Dito po sa nabasa natin mga wise men ang naghanap po sa bagong panganak na Savior. Sila po ay matatalino according sa Bible. Ang matatalinong tao pala ay naghahanap kay Lord. Ang matatalinong tao pala ay naghahanda ng kaloob nila doon kay baby Jesus. Ang nakapagtataka, di ba baby lang siya, pero bakit ang inihanda nila ay sobrang mamahaling uri ng bagay na inihandog sa ating Panginoon. Kasi hindi lang nila basta kinilala si baby Jesus ng sanggol, kundi alam nila na ang Espiritu ng Ama ay sumasa Kanya. Kaya kinakailangan siya ay paglingkuran, siya ay i-worship, at siya ay bigyan. Amen? Praise God. Ngayon po yung pagkakataon na tayo po magbibigay ng kaloob sa ating Diyos ng buhay. Magbigay po tayo ng merong kagalakan. Tingnan mo yung katabi mo kung masaya na. Kanina pa tayo pinasasaya na ating Panginoon. For complete details of our online giving, please refer to the ways and means to give sa ating pong ABP. Maraming salamat din po sa mga kapatirang walang sawang sumusuporta sa ating mga gawain. Alright, hiko po natin ating mga ulo. Let us pray. Tumayo po tayong lahat. Magbigay galang po tayo sa ating Panginoon. Let us pray. Let's bow our head. Amang banal na sa langit. Ngayon pong araw na to ay kine-commemorate namin ang pagkasilang mo. Ang pagbibigay mo sa amin ng isang regalo. Isang bata na kung saan ay senyales na kayo ay nagmamahal sa amin. Wala pong pwedeng umako ng ginawa ng batang ito. Sapagkat nang siya'y dumating sa takdang panahon, siya ang ginawa mong handog para sa aming mga kasalanan. Kaya Ama, pinakilala mo sa amin kung sino ang batang ito. Siya ay niluklukan ng aming kaisa-isang Diyos na buhay. Our Father in Heaven, ang siyang lumikha sa amin. Kaya kung di po namin kikilalanin ang kanyang pagkasilang, Lord, kami na siguro ang pinakakawawang tao sa buong mundo na hindi kami manampalataya sa batang ito. Salamat po ng marami dahil sa istorya ng kanyang buhay ay nagkaroon kami ng kaligtasan. Isa kami sa naligtas, kaya tinitiwala po namin ang mga sarili sa inyo, Lord. Hayaan mo na dumalo ang Espiritu Santo sa bawat isang mga anak mo. Hayaan mo, Lord God, na ang Paskong ito, kahit sabihin ng iba na wala kaming sufisyenteng pananalapi para idaos ang Paskong ito, dumating ka, hindi ka hari. Dumating ka bilang isang sanggol, hindi ka nakasuot ng marangyang damit, kundi isa lamang kasuutan na sabsaban lamang na babagay. Kaya wala po kaming dapat na ikalungkot sapagkat yung binigay mo ang iyong anak. Sabi mo, magalak kami dahil ang aming kaligtasan ay dumating na. Kaya kagalakan ang ipagkaloob mo sa iyong mga anak na nandirito, Lord. Anuman ang status ng buhay niya, anuman ang sitwasyon, mas matindi pa rin ang dinanas mo sa cross of Calvary. Pagpalain mo mga kaisipan ng iyong mga anak. Punin mo, Panginoon, ang iyong presensya, ang puso at isip. Anuman ang mga problema, hayaan mong ito'y mawala sa kaisipan ng mga anak mo. At i-focus namin ang aming atensyon sa batang ito na ngayon ay pinapaalala mo sa amin na sakdal mahal mo kaming lahat. Pagpalain mo, Panginoon, ang buong katauhan ng mga anak mo. Huwag mo paubaya, Lord God, sa lahat ng gawa ng kaaway. Ganon din po, O Diyos, ang mga pananalapi, huwag mong ipaubaya sa bankruptcy. Patuloy mong bigyan ng skill ang mga anak mo para sa ikabubuhay. At hindi lamang po stakto, kundi sobra-sobra pa para sa aming pagkakawang gawa. Maraming salamat. Basbasan mo rin, Panginoon, ang gawain po namin na susunod pa. Hayaan mo rin na yumabong ang salita ng Diyos dito sa aming bansa. Ganon din po, O Diyos, bigyan mo kami ng mga leaders na maging matalino,
kung paano ma-maintain ang peace and order sa aming bayan. Maraming salamat po sa iyo po lahat ng kapurihan. In Jesus' name we pray and everybody say Amen. A blessed day to all brethren. Let us pay attention to these important reminders. For online giving and Bible study offerings, you may refer to the details being flashed on the screen. Kung nais niyo pong magpa-schedule ng baptism and one-on-one online counseling via Zoom, you can call us via the contact numbers flashed on the screen and send a message on our Facebook page. Let's continue to support our church. We are excited to announce this church updates. Never miss our on-site worship service at Star Mall Edsa Shaw Trade Hall, Level 3. You can choose among the 3 time slots: 10 a.m. to 11:30 a.m., 1:30 p.m. to 3 p.m., 4:30 p.m. to 6 p.m. Don't forget to invite your loved ones and friends. Good news! This is your chance to join the Servants Force, calling all those with God-given gifts and skills. We are looking for passionate individuals who will be part of the worship team, Cat Prod, and Service Operations Ministries. For worship team, we need vocals and band such as electric or acoustic guitarist, bassist, keyboardist, and drummer. For Cat Prod, we need new addition to the C-Cube, video team, multimedia and graphics services team, audio, and tech support. The Service Ops is also in need of Bethesdan, Gideon, and comrades. Those who want to join must have completed one of C Books 1 and 2 as a basic requirement. Scan the QR code or fill out the ministry form found on our website. The Servants Force Department will get in touch with you after successfully submitting the form. Sign up now. IDO for Music is now on Spotify, Apple Music, YouTube Music, Deezer, Amazon Music, and other digital platforms. You can also start using IDO for Songs on your Facebook and Instagram stories and reels and TikTok videos. Our church merchandise are up for grabs. We have our limited edition Pasko sa Atin shirts now available for only 250 pesos. Get yours now for your family and friends. Our very own calling card and newest sticker designs are available for purchase. We encourage you to visit our church kiosk located at the entrance to purchase. You can also contact us via our Facebook page or the numbers flashed on the screen to order.